Kabanata 181. Sa entablado, may naisip si Snow habang mayabang ang ngiti. Pagkatapos ay ngumiti siya at tumingin kay Luna, sabay tawag dito ng banayad, "Luna, pwede ka bang pumunta rito?" Nang marinig ni na Katie at ng iba pa na pinapatawag ni Snow si Luna sa entablado, napakunot noo sila. Bakit niya tatawagan ang babaeng yun sa stage? Pero dahil ito ay hiling ni Snow, wala silang naging pagtutol. Galit na nakatitig si Lottie kay Snow. "Miss Luna, umakyat ka na. Baka isipin pa ng iba na natatakot tayo sa kanya. Ano bang magagawa niya sa harap ng napakaraming tao?" Sa ganitong sitwasyon, hindi magiging maganda kung basta tatanggihan ni Luna si Snow. Lalo na't may mga taong nagla-live recording pa ng eksena. Naningkit ang mga mata ni Luna. Sa dami ng taon nilang nagbanggaan, halos alam na niya ang susunod na galaw ni Snow base sa mga nakaraang karanasan. Hindi na nagatubili si Luna. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa entablado, diretso sa harap ni Snow. Nang magkasama silang makita ng lahat, may ilang artista ang napangisi. Interesante ito, kung darating nga ang weirdong tagahanga ni Luna at may pasabog pa, magiging perfect ang eksena. Masiglang pinaupo ni Snow si Luna sa tabi niya. "Luna, narinig kong interesado ka raw sa mga top master ng culinary world. Hindi mo yata masyadong kita mula sa kinauupuan mo kanina. Mas maganda ang view dito. Bihira ang ganitong pagkakataong makita sila ng malapitan." Pagkatapos ng kanyang sinabi, agad siyang kumapit sa braso ni Yuan at damaikit palalo sa kanya. Nginitian lang siya ni Luna ng magalang at walang sinabi. Alam niyang may masamang binabalak si Snow at sadyang pinapahiya lang siya. Nakakaya pa niyang maging kalmado kahit halatang inis siya. Ang galing niya talagang umarte. Sarkastikong bulong ni Katie habang ang iba pang staff ay tahimik na sumasang-ayon at pinagtatawanan si Luna. Sa tingin niyo darating ba yung tagahanga ni Luna? Kung hindi siya dumating agad, baka tapos na ang gabi. Sino bang makakaintindi sa utak ng isang weirdo? Hahaha, kumain na lang muna tayo. Baka mawalan pa tayo ng gana pag nakita na natin yung fanboy niya. Sa gitna ng atensyon ng lahat ng bisita, huminto si Ginoong Bennett at tumingin sa karamihan. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita. "Ngayong gabi, malaking karangalan para sa akin na maimbitahan upang pangunahan ang handaan para sa maganda at kagalang-galang na binibining Windsor. Para sa'yo, Miss Windsor, at sa iyong mga kaibigan at bisita, sisiguraduhin kong mag-e-enjoy kayo sa bawat putahe." Pagkatapos ay yumuko ang matandang Bennett kay Luna at Snow, sabay sabing, "Para sa maganda at kagalang-galang na binibining Windsor, sana'y mag-enjoy kayo ngayong gabi." Masayang ngumiti si Snow at tumanggo sa kanya. Napakunot ang noo ng matanda sa pagtataka. Ang totoo ay si Luna talaga ang kinakausap niya, pero bakit yung babaeng katabi nito ang tumanggo? Pero hindi na niya ito inintindi. Ang misyon niya ngayong gabi ay ihanda ang handaan. Ang ibang bagay ay wala na sa kanyang pakialam. Agad na sinimulan ang preparasyon. Si Joseph ang head chef, habang si Alain naman ang sous-chef. At ang unang dessert ay handa na. Para sa maganda at kagalang-galang na binibining Windsor, ang pangalan ng dessert na ito ay Luxurious Chocolate Sundae. Sana'y matikman niyo po. Pagkatapos ng anunsyo, personal pang dinala ni Joseph ang dessert sa main table. Nagulat ang mga gourmet journalist. Hindi lang si Joseph mismo ang gumawa ng dessert, siya pa mismo ang naglilingkod nito. Isa itong napakalaking karangalan. Hindi ako makapaniwala, siya mismo ang nag-serve ng dessert. Grabe, ang sundae na yan ay may halos 30 iba't ibang klase ng coco, kabilang na ang 14 sa pinakamahal at pinakamasarap sa buong mundo. At may edible gold leaf pa sa ibabaw. Parang pera na rin ang kinakain mo dyan. May ilang journalist na noon lang ito nakita sa personal, kaya't halos maiyak sila sa tuwa dahil ito mismo ang gawa ni Joseph Bennett. Tulad ng karamihan sa mga babae, na-attract si Snow sa mamahaling dessert sa mga kamay ni Joseph. Habang papalapit ito sa kanya ng may angking gilas, bumilis ang tibok ng puso niya. Patagang tumingin kay Luna at nagpakita ng mapanuksong ngiti. "Salamat po," magalang nasabi ni Yuan habang inilahad ang kamay para kunin ang dessert mula kay Joseph. Pero laking gulat ng lahat nang biglang magsalita si Joseph ng seryoso, "Ginoo, pasensya na po, pero ang dessert na ito ay eksklusibong ginawa. Hindi ito para sa inyo." "Ha?" Napangiti si Snow at hinayla si Yuan sa braso. "Honey, ayos lang. Hayaan mo si Mr. Bennett na iabot ito sa akin mismo. Huwag ka nang makisali." Napakamot sa ulo si Yuan at umatras. Medyo naiilang siya kay Joseph pero wala siyang nagawa kundi sumunod. Nang lumapit na si Joseph sa harap ni Snow, ngumiti siya ng matamis. "Oh, Mr. Bennett, maraming salamat po." Inilahad ni Snow ang kamay at aabutin na sana ang masarap at marangyang ice cream. Ngunit isang bagay ang ikinagulat ng lahat. Nakita nilang napakunot ang noo ni Mr. Bennett sa pagkalito habang nakatingin kay Snow. "Miss, ang dessert na hawak ko ay hindi para sa iyo." "Hindi para sa akin," gulat na sigaw ni Snow. Para kanino? Hindi ba't sinabi niyong para kay Miss Windsor?" "Pasensya na, pero ang tinutukoy kong Miss Windsor ay si Luna Windsor." "Miss Windsor." Matigas ang tono ni Joseph habang nilampasan si Snow. Sa gitna ng pagtataka ng lahat, lumapit siya kay Luna. "Para sa maganda at kagalang-galang na binibining Windsor, sana'y matikman niya ito." Wala mang intensyon si Joseph na maging bias sa kanyang pananalita, pero ang paggamit niya ng mga salitang, maganda, at kagalang-galang, ay tila nakatatak sa isipan ng lahat na para bang si Luna lamang ang karapat-dapat sa ganoong description. Sa sandaling ito, hindi lang si Snow ang natulala, kundi pati na rin sina Yuan, Katie, at lahat ng naroon. Tahimik ang buong lugar,
Halos marinig ang pagbagsak ng karayom. Sa wakas, may isang tao mula sa karamihan ang bumasag sa katahimikan. Nagbibiro ka, hindi ba? Hindi ba't si Miss Windsor ay si Snow Windsor, at hindi si Luna? Hindi ako makapaniwala, imposible, baka prank lang ito para mapasaya si Luna ng sandali. Tigilan niyo na ang pagbibiro. Akala niyo ba magpapatawa ang isang taong ganyan ka-impluwensya? Totoo nga, si Luna talaga ang tinutukoy nila. Paanong nangyari na ang Masters of Culinary na sina Alain at Joseph ay para kay Luna? Kabanata 182. Lahat ay gulat na gulat at marami pa rin ang hindi makapaniwala. Imposible yan. Siguradong mayroong hindi pagkakaintindihan. Paano magiging para kay Luna iyon? Sino ba siya para makapag-imbite ng isang alamat na katulad nun? Tama, kung pera lang ang kailangan para makuha si William Evans, ibang usapan na pag ganito kataas na personalidad. Hindi sapat ang yaman lang. Si Luna Windsor, B-list actress lang siya. Paano siya magkakaroon ng kakayahan para imbitahin ang mga ganitong alamat? Doon na may mahina ngunit tupuna pa ng tinig mula sa karamihan. Nakakalimutan niyo yata ang isang bagay. Di ba ipinakita sa atin ni Katie kanina yung love letter na nagsasabing may surprise raw para kay Luna? Pwede kaya, ito yun. Pagkarinig nila yun, napanganga ang lahat. Hindi nga siguro. Hindi ba't mahirap lang daw yun? Sino ba nagsabing mahirap siya? Tayo lang ang nagpapalagay mula pa noon. Isipin niyo ang sinabi sa sulat, ang pinakamagandang regalo, pinakamahirap tanggihan, at pinakamataas na kalidad ng pagkain sa mundo. Eto na yun. Nang ganito na nga ang pagtingin, nagsimula na ang mga tao sa paligid na magbulungan at humanga. Ngayon na sinabi mo, parang ganun na nga talaga. Lahat biglang nagka-sense. Ay, yung love letter pala, medyo cute nga pala talaga. Oo nga, maganda naman pagkakasulat. Di ko alam kung bakit ang daming nagsabing weird yun. Nagkatinginan ng lahat. Kung ganun, yung dalawang bigating chef pala ay surprise para kay Luna mula sa tagahanga niya at hindi inimbite ni Yuan para kay Snow. Grabe, ang laki ng misunderstanding. Akala natin lahat, si Yuan ang dahilan. Hahaha, kanina pa naman si Snow, halos ikandado na ang sarili niya kay Yuan sa sobrang tuwa, kung ano-ano pa ang pinagsasabi, nababayaran daw niya ng katawan, mag-aanak daw sila. Pinaupo pa si Luna sa tabi niya para makita ang show ng malapitan. Yun pala, isang malaking kalokohan lang lahat. Diyos ko, nakakahiya. Nang bigkasan ng matandang chef ang mga salitang iyon, nanigas si Snow sa kanyang pagkakaupo. Bumaon ang kanyang mga kuko sa palad niya, at sa sobrang sakit, muntik na niyang paniwalaang baka guni-guni lang ang lahat ng nangyari. Pero nang marinig na niya ang mga panlalait at tawa sa paligid, doon lang niya lubusang natanggap ang realidad. Nanigas siya habang sumulyap kay Yuan at marahang tinanong, Yuan, totoo bang hindi mo talaga sila inimbite? Sa puntong ito, litaw na litaw ang pagkainis sa mukha ni Yuan habang malamig na sagot niya, Snow, sinabi ko na kanina pa, hindi talaga ako. Kayo lang ang ayaw maniwala. Mabilis na lumingon si Snow kay Katie sa kabilang panig. Siya ang nagudyok sa kanya at nagkalat ng maling impormasyon. Agad namang nagtago si Katie sa gitna ng crowd. Kung dati ay hindi siya tumigil sa kadadaldal, ngayon ay hindi na siya makapagsalita. Paf, ako na naman. Bakit kasalanan ko? Inis niyang naisip. Paano ko naman malalaman na ganito ang kalalabasan nito? Kanina nga, tuwang-tuwa ka habang pinupuri si Yuan. Ngayon, ako ang may kasalanan. Grabe naman yung kwet mong yan, ang hirap halikan. Panlalait niya sa isipan. Agad na tumuon ang mga mata ng lahat mula kay Snow patungo kay Luna, na tila wala lang sa kanya ang lahat. Sa kabila ng nakakagulat na mga pangyayari, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Luna, mula umpisa hanggang huli. Kahit pinagtatawanan siya, ni na maliit, o nang magsalita na ang matandang chef, nanatili siyang kalmado. Para bang malalim ang iniisip. Yung nakita ko yung walk-in closet ni Luna noon, parang naramdaman kong hindi siya simpleng tao talaga. Yung mga tagahanga niya, pabungga ng pabungga. Ang ironic no, lagi kasing sinasabi ni Katie na naiinggit si Luna kay Snow. Pero ngayon, anong kaiinggitan niya? Oo nga, single siya, tapos mga admirers niya dekalidad pa. Mas lamang pa siya kay Snow ngayon, di ba? Sa main table, nakatayo pa rin si Ginoong Bennett, nakangiti habang hinihintay si Luna. Miss Luna, maaari po bang marinig ang inyong komento? Tumikim si Luna habang pinapanood ng lahat. Magalang siyang sumagot, ito na siguro ang pinakamasarap at pinaka hindi inaasahang ice cream na natikman ko sa buong buhay ko. Salamat sa pagpunta niyo rito. Maraming salamat sa inyong komento. Isang karangalan. Tumango si Joseph, saka bumalik para ihanda ang main course. Nagumpisa na muling magbulungan ang mga tao sa paligid, ngunit si Luna ay hindi na gaanong nakinig. Sa mga taong hindi mahalaga, hindi na siya nag-aaksaya ng pansin. Pagkatanggap niya ng espesyal na alok ni Joseph, bumalik siya sa upuan niya. Nakapatong ang baba niya sa palad habang nakangiting pinapanood si Lottie na parang hindi makapaniwala. Little Lottie, gusto mong tikman ang ice cream? Biro niya. Tikman. Biglang natauhan si Lottie at halos tumalon sa tuwa. Syempre naman. Emosyonal na tinitigan ni Lottie ang ice cream na dala ni Luna, tapos tumingin ulit sa kanya. Miss Luna, totoo ba? Talaga bang para sa'yo yung dalawang masters? Hindi ba si Yuan Sullivan ang naging bite? Napailing si Luna, oo na. Hindi si Yuan yun. Ngayon, tumigil ka na sa kakaiyak at kumain ka na. Buong gabi ka nang umiiyak. Halos sabay na tumawa at naiyak si Lottie, lutang ang ekspresyon. Miss Luna, bakit hindi mo sinabi agad?
Ang lungkot ko kanina. Ang daming masarap na pagkain na hindi ko pa natitikman. Kailangan ko nang bumawi, pero hindi ko pa rin kakainin yung gawa ni William. Maghihintay ako sa mas masarap. Pagkasabi niyon, napalunok siya habang nakatitig sa ice cream. Pero, pwede ko ba talagang kainin to? Ang mahal-mahal daw nito. Ngumiti si Luna at kinuha ang espesyal na dessert gamit ang gintong kutsara. Sinandok niya ang ice cream at isinubo kay Lottie. Amoy pa lang, sabik na si Lottie. Ma'am, ang sarap, sobrang sarap, paano ba nag-e-exist ang ganitong klase ng ice cream? Pinanood ni Luna ang bilugang mukha ni Lottie na puno ng tuwa, pero bigla siyang natigilan ng may maalala at tila lumamig ang kanyang mga mata. Ang loko, ginawa niya talaga to ng sadya. Una, pinatagal niya ang suspense at pinakaba siya ng todo. Tapos bigla, sa pinaka-nakakakabang sandali, binigyan siya ng isang matatamis na sorpresa. Inikat niya ang emosyon ni Luna na parang roller coaster. Buiset, ganito ba kasaya ang manloko? Weirdo. Hindi kalayuan, narinig ni Snow ang usapan ni Luna at Lottie. Lalo siyang nainis at hindi mapakali. Sa isang iglap, ang proposal ni Yuan na sobrang romantic sana, naging malaking katatawanan. Sino ba talaga ang tunay na bida ng launching banquet na ito? Maya-maya, natapos na ang unang appetizer na niluto ni Chef Joseph. Nagkataon, pareho pa ito ng inihanda ni William, scallops na may white truffles. Nagkatinginan ng lahat, tapos nagsimulang mag-focus sa pagkain. Ilang sandali pa, napuno na ng tensyon at intriga ang mukha ng bawat isa. Kabanata 183. Kahit ako, na hindi profesional sa pagkain, alam kong gawa ng mga Diyos ang pagkain to. Sobrang sarap. Parehong putahe lang, pero daang beses na mas masarap kaysa sa nauna. Napakagaling nito. Paano nila nagawa to? May makakapagpaliwanag ba? Alam lang namin na masarap, pero hindi namin alam ang sikreto. Nasaan na yung journalist kanina? Bilis, mag-explain ka. Tama, bigyan mo kami ng professional na review. Dahil sa pagpupumilit ng mga tao, tumikim ang batikang food journalist na may seryosong ekspresyon, ngunit wala siyang sinabi. Pinatahimik niya ang mga nasa paligid, pumikit at nagsabing, huwag kayong maingay. Kailangan kong maalala ang lasa nito, minsan lang ito sa buong buhay. Hindi siya nag-overreact, ilang food bloggers din ang halos mawalan ng ulirat habang umunguya, tila ba nasa langit. Sa isang sulok, tuwang-tuwa si Lottie, ang sarap talaga, gusto ko rin malaman kung paano nagkaganito kasarap ito. Tinitigan ni Luna ang truffles sa kanyang plato, sa kakalmadong sinabi, una, magkaiba ang ginamit nilang paraan ng pagluluto. Ginawa ng dalawang master chef na halos perpekto ang simpleng putahing ito. Pangalawa, iba rin ang pinagkunan ng mga sangkap. Tulad ng kasabihang you can't make an omelet without breaking eggs, napakahalaga rin ang pinagmulan ng mga sangkap. Kung tama ang hinala ko, ang truffle sa putahing ito ay galing pa sa Alba, ang tinaguriang prutas ng Diyos. Kaunti lang ang ani nito kada season kaya't sobrang mahal. Kapag nalasahan mo ang tunay na essence nito, saka mo maiintindihan kung gaano ito kahusay. Napanganga si Lottie, kaya pala ganito kasarap. Diyos ko, parang ginto na yung kinakain ko. Punong-puno ng paghanga ang tingin niya kay Luna, Miss Luna, ang dami mong alam. Ngumiti si Luna, mahilig kasi talaga akong magluto. Minsan nagre-research ako sa free time ko. Pwede kitang ipagluto next time pero baka hindi mo nakainin ang luto ko pagkatapos mong matikman ang sa Master Chefs. Hala, hindi Paggawa mo yan, ibang usapan yan. Iba ang lasa ng personal mong effort. Habang nagpapaliwanag si Luna, napansin ng mga tao sa paligid at nakinig rin. Saka sila sabay-sabay na natahimik at naghintay ng kumpirmasyon mula sa journalist. Tumango ang journalist, mukhang may alam talaga si Miss Luna Windsor. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya ang pinaghahandugan ng dalawang master chefs na ito. Bukod kina Snow, Yuan, at Katie, lahat ay sobrang enjoy sa hapunan. Mukhang hindi masaya si Yuan. Ang gabing ito ay dapat para kay Snow. Pero sa huli, si Luna ang naging sentro ng pansin dahil sa misteryosong tagahanga. Sumulyap siya kay Snow at nakita ang napakabigat na ekspresyon sa mukha nito. Pero naiintindihan din ni Yuan. Kung sino man ang nasa kalagayan niya, siguradong mabu-burnout rin. Isa sana itong once-in-a-lifetime proposal, pero nauwi sa wala ang lahat ng romantic na preparasyon. Maya-maya, napakagatlabi si Yuan at gumawa ng desisyon. Tahimik siyang lumakad sa isang sulok at tumawag sa telepono. Papa, ito na ang sitwasyon, kaya gusto ko sanang hingi ng tulong ni Uncle Henry. Kung hindi, si Snow at ako, paliwanag niya. Hindi maganda ang mukha ni Yuan habang kausap ang ama. Tila hindi rin maganda ang tono ng sagot mula sa kabilang linya. Sa entablado, pinanood lang ni Snow si Yuan habang may mapanuksong ngiti. Alam na niya kung anong pakay ng tawag na yon. Totoo nga, may isang master chef sa Sullivan family nitong mga araw, si Henry Sin, tagapagtatag ng Green Lotus, ang pinakamahusay na fine dining restaurant sa bansa. Nagluto na siya para sa mga opisyal ng Great Britain, France, at Germany. Galing siya sa pamilya ng mga tanyag na chef. Bata pa lang ay lumalabas na ang kanyang kahusayan. Pero nitong mga taon, naging low profile na siya. Ang top chef na iyon ay may malalim na koneksyon sa pamilya Sullivan. Dahil kay Henry, nagawa ni Yuan na imbitahin si William Evans. Dati, hindi niya inisip ang ganitong opsyon dahil sa sobrang taas ng estado ni Henry Sin. Pero sa sitwasyon ngayon, napilitan siyang humingi ng tulong sa ama, para kay Snow at sa reputasyon ng pamilya Sullivan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang ngiti sa mukha ni Yuan.
Naaninag rin ang ginhawa sa mukha ni Snow. Base sa ekspresyon ni Yuan, mukhang napapayag na ng ama niya si Henry. Tanging ang ama lang ni Yuan ang may kakayahang mag-imbita kay Henry Sin. Magkaklase sila noong nag-aaral pa sa abroad, at maraming beses nang tinulungan ng ama ni Yuan si Henry noon. Kaya't isang salita lang mula sa ama ni Yuan, at agad tumugon si Henry bilang sukli. Kung darating si Henry Sin, baka hindi man siya kasing galing ni Joseph sa lutong Europeo, pero ang impluwensya at reputasyon niya sa buong Asya ay walang katumbas. Mabilis na bumalik si Yuan kay Snow at magiliw ng umiti. Snow, huwag ka nang malungkot. Sa ilang sandali lang, may mas malaking sorpresa pa. Darating si Uncle Henry para magluto ng espesyal para sa'yo mismo. Nagpakita ng kunwaring gulat si Snow at umiling, ay nako, mahal kong Yuan, ano ka ba? Bakit naman ako magagalit? Isa ito sa ilang gabi na na-enjoy ng kapatid ko. Ayoko siyang tapatan, ayoko rin makipag-agawan. Masaya na ako basta kasama kita. Nang marinig ni Yuan ang sinabi niya, niyakap niya ito ng mahigpit at ang tono niya ay lalong lumambing. Snow, alam kong hindi ka pala away, pero ang gabing ito ay para sa'yo. Hindi ko hahayaang maaga ng iba ang spotlight mo. Sigurado akong si Luna rin, maiintindihan niya. Magtiis muna siya ngayon. Tahimik siyang napabuntong hininga. Naalala niya ang mga nakaraang araw kung saan pinabayaan niya si Snow dahil sa gulo kay Therese. Ito ang babaeng pinanggukuhan niyang paprotektahan. Kaya sa importanteng gabing ito, gusto niyang mapasaya ito. Sa huli, tumanggo si Snow at sumulyap kay Luna na abala pa rin sa pagtikim ng mga putahe. Napatawa siya ng malamig at naisip, ano bang laban mo sa akin? Mas mainit pa sa dati ang banquet na ito. Puno ng media at mga curious guests. Pero mas mahigpit ang security ngayon, hindi makapasok ang mga hindi imbitado. Habang abala si Luna sa pag-uusap kay Mr. Bennett tungkol sa pinagmulan ng mga sangkap at culinary techniques, mahinahon siyang sinasagot ng chef batay sa kanyang napakalawak na karanasan. Salamat po, Mr. Bennett. Ang galing niyo talaga, masayang pasasalamat ni Luna. Tumawa si Joseph, kung hindi ko lang iniisip ang sasabihin ng mga kapwa ko chef, baka ginawa na kitang apprentice ko. Biro niya, pero halatang gusto niya talaga si Luna, isang bagong kaibigan na kasing hilig din niya sa pagluluto. Ngunit bago pa makasagot si Luna, isang malakas at malamig na, Ev. Ang umalangaw-ngaw sa buong hall. Kabanata 184. Ev, kayo, bulag na sumasamba sa banyagang kultura. Ano bang maganda sa mga pagkain yan? Ni hindi man lang ito kalahati ng husay ng mga ninuno natin. Malamig na sambit ni Katie sa entablado. Ang sariling luto ng bansa ay may malawak at malalim na kasaysayan. Napakatagal na mula nang ito'y nagumpisa. Kahit alin lang sa 8 pangunahing lutuin natin ay kayang pahiyain ang mga banyagang ito. Sobrang tapang ng sinabi niya kaya't may isang bisitang hindi napigil ang sumagot, miss, hindi naman pwedeng ganyan. Totoo, magaling ang pagkain natin, pero kilala rin ang bansa F sa kanilang food culture. Sa madaling salita, kanya-kanyang galing yan. Sinabi mo lang yan kasi hindi mo pa natitikman ang pinakamahusay sa putahe sa ating bansa. Kung natikman mo na, hindi mo masasabi ang mga ganyang bagay. Tiningnan niya si Luna ng may pangmamaliit. Kaya nawawala ang kultura at kasaysayan ng mga ninuno natin ay dahil sa mga katulad niyong sumasamba sa banyaga. Hindi sinusuportahan ang sariling atin, napakababaw. Hindi lang mababaw, kaiyahiya kayo. Sa isang sulok, bahagyang pinaikit ni Luna ang kanyang mga mata. Hindi na niya kailangang mag-isip pa. Alam niyang hindi si Katie ang tunay na may pagkano ng mga salitang iyon. Walang iba kundi si Snow ang nasa likod niya. Alam niya ang estilo ni Snow. Hindi ito kailanman magiging kontento sa pangalawa. Ngayong na-reveal na ang sorpresa ni KD, wala nang kinatatakutan si Luna. Kalma lang siyang kumakain habang pinapanood ang kaguluhan ng iba. Maganda sana ang simula ng gabi, pero dahil sa pinakawalang komento ni Katie, biglang naging tensyonado ang paligid. Lalo na ang mga mukha ng dalawang banyagang chef. Agad na nagdilim ang ekspresyon nila nang marinig ang mga sinabi ni Katie. Gabi ito ng celebration. Isa pa, historical drama ang pinapalabas natin. Tapos mga banyagang chef ang kinuha. Kalokohan. Patuloy pa rin ang panlalait ni Katie. Ngumiti si Snow ng malamig at mayabang habang pinapanood si Luna. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Ang kasunod, ang mapahiya si Luna sa harap ng lahat, at ang pagdating ng top chef ng bansa na si Henry Sin ang magbibigay ng grand finale. Babalik pa rin sa kanya ang spotlight. Sa huli, may ilan na ring nagsimulang sumang-ayon kay Katie. Sa totoo lang, may punto rin naman si Miss Katie. Hindi rin naman nagpapahuli ang mga top chefs natin sa mga banyaga. Si Mr. Henry Sin, halimbawa, siya ang founder ng Green Lotus, ang pinakamagaling na restaurant sa bansa. Marami ng head of state ang imbitado niya. Patunay lang na hindi rin tayo papahuli. Hindi lang si Henry Sin. Meron din si Mr. Kay Lancaster na galing sa lahi ng mga royal chefs na nagsilbi sa mga emperador noon. Ngayon, mas lalo pang pinaghusay ang kanyang talento. Naghanda na siya ng pagkain para sa reyna ng Inglaterra at binigyan pa ng parangal. Tama, legend na talaga si Mr. Kay Lancaster. Pero hindi siya madaling imbitahan. Kahit si Henry Sin, halos imposible rin. Hindi ako sang-ayon. Kulang sa romantikong flair ang lutuing Asia. Yun ang meron sa West. Nako, puro pakit lang ang mga Westerners. Walang kalalim-lalim ang pakikipagkapwa-tao kumpara sa Asian culture. Unti-unting lumawak ang debate, may pabor sa lutuing Asyano, meron namang pabor sa Western cuisine. Hindi lang mga eksperto, pati mga ordinaryong bisita ay sumali na. Lumakas ang ingay sa buong bulwagan na parang palengke.
Ang pinakanaiilang sa lahat ay si William Evans. Anak siya ng banyaga at asyano, kaya hindi niya alam kung kanino papanig. Habang pinapanood ni Snow ang kaguluhan, sumenyas siya kay Katie sa tamang tiyempo. Nagets agad ni Katie ang mensahe. Tumayo ito at nagsabing, para malaman kung sino talaga ang mas magaling, hindi ba't mas maganda kung maglaban sila ng live. Kung kaya ni Luna na imbitahan si Mr. Bennett, sigurado namang madali rin niyang maiimbita si Mr. Sin, di ba? Tama, paimbitahan natin si Henry Sin. Mas exciting yan. Para matapos na rin ang debate na to, mas maganda yung may pruweba kaysa puro salita lang. Biglang tumuon ang lahat ng atensyon kay Luna. Tahimik lang si Luna, walang kahit anong reaksyon. Siyempre, hindi papayag si Katie na magtagumpay si Luna sa pananahimik lang. Tumuloy pa siya, Luna, bakit hindi ka sumasagot? Ikaw ang nag-imbite sa chef na yan, at ngayon nagkakagulo na ang lahat. Wala ka man lang sasabihin. Tama, ang ganda ng gabi natin, pero nauwi sa gulo. Lahat tuloy, di masaya. Ang dami mo namang tagahanga. Isang tawag lang, tapos may gagawa agad para sa'yo, hindi ba? Marahang hinailan ni Lottie ang lelayan ng damit ni Luna. Mahinang tanong niya, Miss Luna sa tingin mo kaya mong pakiusapan yung admirer mo na imbitahan si Mr. Henry Sin. Tumingin si Luna kay Lottie, sa kanilagyan ng peach ang bibig nito. Kalma niyang sinabi, Lottie, kanya-kanyang trip lang yan. Kung gusto nila ng radish, hindi naman ibig sabihin na basura na agad ang cabbage, di ba? Kung gusto nila si Henry Sin, sila ang mag-imbita. Tayo, kakain na lang. Oh, sagot ni Lottie, medyo naguguluhan, pero tumango pa rin. Na-realize niyang ang hiling niya ay masyadong mataas. Si Henry Sin ay isa sa pinaka-maimpluwensyang tao sa mundo ng Asian cooking, sunod lang kay kay Lancaster. Paano mo naman basta-basta maiimbite ang isang taong ganun? Ni hindi nga nila alam kung paanong naimbite si Mr. Joseph Bennett, ngayon gusto pa nilang imbitahin si Henry Sin. Imposible talaga. Sige na nga, tanong lang naman. Sa totoo lang, imposibleng-imposible talaga yan, sobra na talaga ang mga to. Dapat nagpapasalamat sila kasi dahil sa'yo, nakatikim sila ng masasarap na pagkain. Pero ngayon, imbis na magpasalamat, binaliktad pa nila at pinapahirapan ka pa. Galit na bulong ni Lottie. Alam mo, gusto lang talaga ng grupo ni Katie na agawin sa'yo ang spotlight. Ano na, Luna, kung ganyan ka kadaling, paimbitahan mo si Henry Sin ngayon na, para makita namin kung sino talaga ang dapat handgon. Nang marinig ang suhestyon ni Katie, marami ang sumang-ayon. Pero meron pa rin hindi kumbinsido. Tumigil na nga kayo, mahirap na nga imbitahan si Joseph, gusto nyo pa si Henry Sin. Tapos gusto niyong gawin agad-agad ngayon mismo, nang walang appointment. Sa panaginip nyo na lang yan. Akala nyo ba nagre-renta lang ng kotse? Baka may background nga yung admirer ni Luna, pero sobra naman to. Kabanata 185. Si Luna na nga ang kaawa-awa, hirap na nga siyang agawan ng spotlight si Snow, tapos nangyari pa to, mahina namang bulong ng isa. Patuloy si Katie sa kanyang mapanghamak na tono, kasalanan ba natin yun? Siya rin ang nagpakitang parang ang galing-galing niya. Nagpo-propose na nga si Yuan ng romantiko kay Snow, hindi pa rin siya tumigil. Kailangan talagang makisali para lang mapansin. Ngayon, bakit hindi siya magpakitang gilas ulit? Naghihintay kaming lahat. Ano na, Luna, magsalita ka naman, iimbitahan mo ba si Henry Sin o hindi? Lalo pang yamabang si Katie nang makita niyang tahimik lang si Luna. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Snow mula sa main table, tama na. Napatingin ang lahat sa kanya. Kung gusto ninyong matikman ang luto ni Ginoong Henry Sin, kami na lang ni Yuan ang mag-iimbite sa kanya. Tigilan niyo na si Luna, ani Snow sa malumanay na tinig. Nang marinig ito, agad na intindihan ng mga tao ang gustong ipahiwatig ni Snow, ang kakayahan ng tagahanga ni Luna ay hanggang kay Joseph Bennett lang, at wala siyang koneksyon para kay Henry Sin. Sa totoo lang, duda ang lahat na may kakayahan ng tagahanga ni Luna para doon. Sandali lang, Snow, gusto mo bang sabihin na ikaw at si Yuan ang mag-iimbite kay Henry Sin? Biglang sigaw ng isa sa mga food journalists. Opo, naniniwala ako na darating si Ginoong Henry ngayong gabi, sagot ni Snow na may kumpiyansang ngumiti. Ay grabe, Snow, totoo ba to? Para akong nananaginip, sobrang OA pa ni Katie na kunwaring natuwa. Huwag muna tayong magmadali, ang gabi na ito ay hindi lang para sa launching banquet kundi engagement celebration din namin ni Yuan, kaya sisiguraduhin naming matutuwa kayong lahat, eleganteng sabi ni Snow. Nagsimula nang magkagulo ang mga tao sa excitement. Kung totoong ang darating si Henry Sin, napaka-espesyal ng gabing ito. Biglang bumukas ang pinto ng hotel, at mula sa labas ay narinig ang sigawan ng mga reporter. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ang dahan-daang pumasok. Si Henry Sin, si Ginoong Henry Sin yan. Totoo ngang naimbitahan nila. Kitang-kita sa mga food show hosts ang emosyon at pagkasabik sa pagdating ni Henry Sin. Uncle Henry, salamat po sa pagdating. Magalang na sinalubong siya ni Yuan at Snow. Ma'am, tangulang ni Henry na tila alam na ang buong sitwasyon. Una sa lahat, binabati ko kayong dalawa. Wala na akong masasabing iba, simulan na natin, ani Henry at agad lumapit kay Joseph. Ginoong Bennett, ikinagagalak ko po kayong makilala. Sino bang mag-aakalang magkikita tayo rito? Masayang sabi ni Henry. Ay, Ginoong Sin, matagal na kitang naririnig. Karangalan ko po ang makilala kayo ngayon, sagot naman ni Joseph na magalang din.
Bagaman mas mataas ang antas ni Joseph sa pagluluto, hindi maikakailang ang impluwensya ni Henry ay hindi basta-basta, lalo't pinarangalan na siya ng mga kilalang lider ng ibang bansa. Pwede ko po bang hiramin sandali ang inyong pwesto? Tanong ni Henry na may ngiti. Nag-isip sandali si Joseph, pero dahil tapos na rin naman siya sa main course, tumango siya, ayos lang, tapos na rin ako, ikaw na ang bahala. Lumipat si Joseph sa VIP area at ibinigay kay Henry ang pwesto bilang head chef. Nang makita ng mga tao ang tagpong iyon, nag-ingay muli ang crowd. Grabe, ibinigay ni Chef Bennett ang pwesto niya. Talo na ba siya? Pero, sa totoo lang, tapos na rin naman ang main course, kaya natural lang na siya na ang magbigay daan, depensa ni Joseph. Sa loob ng kalahating oras, naghanda na si Henry ng ilang espesyal na dishes. Agad na kumalat ang amoy ng pagkain sa buong hotel, at lahat ay napalunok sa sarap ng amoy pa lang. Miss Snow, ang pagbati ko sa inyo ni Yuan ay ipinapahayag ko sa pamamagitan ng pagkain ito, ani Henry. Maraming salamat po, Uncle Henry. Nakangiting sagot ni Snow habang abot tenga rin ang ngiti ni Yuan. Dahil sa presensya ni Henry, nawala na ang tensyon at awkwardness. Sa isip ni Snow, ngayon, ang mukhang katawa-tawa ay si Luna. Ang swerte naman, pati si Mr. Henry Sin bumati kina Yuan at Snow. Siya ang pinakamagaling sa Asian cuisine, hindi tulad ng iba na ang kaya lang imbitahan ay foreigner. Ani Katie, sinadyang ay parinig kay Luna. Tama na yan, paawa pang sabi ni Snow. Facts lang naman to, napaka-absurd naman na makipagkompetensya pa ang tagahanga ni Luna kay brother Yuan mo. Saan siya humugot ng confidence? Oo nga, foreign chef lang ang naimbite niya. Kung talagang may kakayahan siya, edi sana Asian top chef ang naimbite niya. Halos matawa ako, may lakas ng loob pa siyang tapatan si Yuan, kapal ng mukha. Nagkakagulo na ulit sa mga komentaryo ang mga tao. Sa di kalayuan, ngumiti lang si Luna at umiling. Napaka-interesante ng mga taong ito. Pakiramdam niya, kung sisigat siya sa kanila, baka bumaba rin siya sa antas ng katangahan ng mga ito. Si Mr. Bennett ay banyagang chef lang naman, kaya natural lang na di siya makipagtagisan sa sariling lupa. Tama, kahit gaano pa kasarap ang western food, wala pa ring tatalo sa sariling atin. Kung gusto mo ng Asian food, karapatan mo yan. Pero ako, mas gusto ko ang luto ni Mr. Bennett. Para sa akin, perpekto na yun. Wala nang hihigit pa. Ha, yun ang perpekto para sa'yo. Nakakatawa ka, alam mo ba ang ibig sabihin ng tunay na perpekto? Habang tumitindi ang debate, biglang bumukas muli ang pinto ng banquet hall. Sa ilalim ng chandeliers, isang binatang lalaki ang hawak sa braso ng isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng linen na kasuotan. Puti ang buhok at malakas pa ang pangangatawan, may presensyang parang isang immortal. Nag-aaway pa ang mga tao, may mga nangiinsulto kay Luna, at may mga nakamasid lang ngunit ang unang nakapansin sa matanda ay isang binata. Papasok na sana siya sa diskusyon nang bigla siyang tumahimik at napatitig sa pintuan. Si Kai, ang matandang Kai, bulong niya, gulat na gulat, Banata 186. Bigla na lang napatingin ang lahat sa binatang lalaki na parang nabigla, lalo na si Katie na ilang sandali lang ang nakaraan ay nilalay si Luna. Nanigas ang ekspresyon niya, para bang nakakita ng multo. Iyon bang lalaki? Parang pamilyar yung matandang yun, ay, parang si Kay Lancaster, nananaginip ba ako, sambit ng isa habang kinukusot ang mata. Anong pinagsasabi mo, baka nagkakamali ka lang. Hindi, siya nga, si Elder Kai, siya si Ginoong Kay Lancaster. Nakita ko na siya sa TV, sigaw ng isa sa gulat. Nakita ko na rin yung binatang kasama niya sa TV. Hindi ba't siya si Kyra Lancaster, ang panganay na anak ni Elder Kai? Kung ayaw niyong maniwala, mag-search kayo ngayon din. Isang lokal na channel ang nag-produce ng isang sikat na food show na naging paborito ng mga mahilig sa pagkain. Ang huling episode ay itinampok para kay Ginoong Kay Lancaster, at labis itong tumatak sa maraming manunood. Bukod sa mga profesional na food journalist, maraming tao na rin ang nakakakilala kay Kai, kabilang na si Katie at ang mga alalay niyang kaibigan. Isang binatang lalaki ang halos tumatalon sa tuwa habang papalapit. Elder Kai, naalala niyo pa ba ako? 8 taon na ang nakalipas, sa isang maliit na restaurant sa Qingcheng, kayo mismo ang nag-mentor sa akin noon. Nag-isip sandali ang matanda, ang smoky restaurant ba? Ikaw si Munting Lander Fuentes. Namumula ang mata ng binata habang pinipigil ang luha. Tama po kayo, sa smoky restaurant nga, hindi ako makapaniwalang naalala niyo pa ako. Kung hindi dahil sa paggabay niyo, baka hindi ko nagawang iwan ang bayan namin para mag-aral. At hindi ko rin mararating ang narating ko ngayon. Sa puntong iyon, may isang nakakilala sa binata. Naalala ko na siya, medyo kilala na rin siya ngayon, di ba? Isa siyang executive chef sa isang high-class na hotel sa Imperial. Narinig ko galing siya sa isang liblib na baryo, hindi ko inakalang kilala niya si Elder Kai. Pagkarinig sa kwento niya, lalong tumaas ang respeto ng lahat kay Elder Kai. Marami pala siyang estudyante sa iba't ibang dako. Ganyan talaga kalakas ang presensya niya. Pagkatapos ng mga papuri, nalito naman ang lahat kung bakit andoon si Elder Kai. Elder Kai, bakit po kayo nandito? Tanong ng binatang chef sa Pananabik. Nandito si Ama para makisaya kay Miss Luna Windsor, sagot ni Cairo, anak ni Elder Kai. Tumahimik ang buong paligid sa sinabi ni Cairo. Ang unang reaksyon ng mga tao ay ang titigan si Luna at lahat sila ay gulat na gulat. Nalilito si Katie at ilang miyembro ng production team, pati na si Yuan. Samantala, nagyelo ang ngiti ni Snow. Grabe, si Luna talaga.
Una si Alain, tapos si Master Bennett, ang ama ng Western Cooking, at ngayon, si Grandmaster ng Asian Culinary World na si Kay Lancaster. Lupot mo, girl. Hahaha, nakita niyo ba mukha ni na Katie at Snow? Kanina lang ang yabang pa ni Katie sa panglalait, tapos biglang pumasok si Mr. Kai. Sobrang nakakatawa. Walang makakatalo kay Luna. Ano naman kung parang nagyayabang siya? May ipagyayabang naman talaga. Grabe, kahit sino sa tatlong master na yan, mas mataas pa sa level ni William Evans. Kahit si Mr. Henry Sin, wala rin laban ngayon. Panalo to, makaka-headline ako ng ilang buwan dahil sa event na to. Oy, may food column ka sa magazine niyo diba? Tawagin mo na mga food journalist mo. Jackpot scoop to. Tatawag na ako, yung editor ng food column namin die-hard fan ni Elder Kai. Pati wallpaper at screensaver ng computer niya, mga picture ng niluto ni Elder Kai. Sabi ko nga sa kanya na pupunta si William ngayong gabi, pero wala siyang pakialam. Kung alam lang niyang pupunta si Elder Kai, siguradong nagsisisi yun ngayon, hahaha. Sa isang sulok, halos mabali ni Lottie ang braso ni Luna sa sobrang tuwa habang hinihila ito. Elder Kai. Totoong si Elder Kai nga. Miss Luna, ang galing mo. Para kang si Doraemon. Kung sino-sino na lang ang bigla na lang sumusulpot. Kailan mo to tinawagan? Wala akong kaalam-alam. Hindi makapagsalita si Luna. Ni hindi nga niya nahawakan ang phone niya, at sino si Doraemon. Nang lumitaw si Kay Lancaster, gulat din siya kagaya ng lahat. Akala pa nga niya, guni-guni lang niya iyon. Sigurado siyang hindi ito inimbitahan ni KD. Bukod sa posibleng hindi rin kaya, ang lalaking yun ay panay asar lang sa kanya, at malabong gumawa ng isang bagay na ganito para iligtas siya. Kung ganun, sino ang gumawa nito para sa kanya? Imposible naman. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Luna, habang sa isipan niya ay sumulpot ang imahe ng isang lalaking may malamig at maamong mukha. Ang tanging taong posibleng may kakayahang imbitahin si Kay Lancaster, baka siya nga iyon. Nang makita ng may-ari ng hotel ang dalawang kilalang bisita, dali-daling lumapit at mainit na sinalubong ang mga ito. Elder Kai, bakit hindi po kayo nagpasabi? Sana nasundo namin kayo. Nakakahiya po. Kumaway lang si Kai, hindi na kailangang abalahin pa. Pinaliwanag ni Cairo, may nag-request kay ama kaya siya biglang pumunta. Ganun po ba? Sabay tingin ng hotel owner kay Luna. Narinig ito ng mga tao at karamihan sa kanila ay nakala na si Luna nga ang nagutos na imbitahin si Elder Kai. Kung hindi, napaka-imposible naman ng ganitong coincidence. Say, ano naman ngayon? Nandito si Mr. Henry Sin. Si Mr. Henry ang top chef dito, okay. Ani Katie na may pangmamaliit pa rin sa tono. Oo nga, si Mr. Henry ang founder ng Green Lotus. Sumang-ayon agad ang ilang crew members sa kanya. Ngunit ang mga food bloggers at food journalists ay napatingin sa kanila na para bang ang tanga nila. Lalo lang nakumpirma na sina Katie at ang ibang aktres ay walang kaalam-alam at sobrang nakakahiyang umasta ng ganun. Lumapit si Henry kay Kai at magalang na bumati. Master Kai. Ma'am, muli tayong nagkita, tango ni Elder Kai. Hindi ko inakala na makikita ko kayo dito. Medyo nag-alinlangan pa nga akong pumunta, pero ngayong nandito kayo, mukhang sulit ang pagpunta ko. Kung may oras kayo, sana makakuha ako ng kaunting kaalaman mula sa inyo, sabi ni Henry habang nakangiti. Tulala sina Katie at ang mga crew sa nakita nilang respeto ni Henry kay Elder Kai. Napipi sila. Sa kabilang panig, lumapit si Joseph mula sa VIP area papunta kay Kai. Nagkatitigan silang dalawa sa ilang sandali. Ngumiti ng malaki si Joseph. Kaibigan kong matanda, ang tagal na nating di nagkita. Kabanata 187. Napabuntong hininga si Kay Lancaster habang inalala ang nakaraan. Matagal na nga talaga, huling pagkikita natin ay 10 taon na ang nakalilipas, sa Country F. Tama, sagot ni Joseph. Sa edad natin ngayon, baka wala na tayong isa pang 10 taon pa. Dahil bihira kang makabalik sa dito, gusto mo bang ituloy ang laban natin noong araw na nauwi sa tabla? Kumislap ang mga mata ni Kai. Siyempre naman, agad na pumayag si Joseph. Labis ang tuwa ng may-ari ng hotel nang marinig niya ang usapan ng dalawang master chef. Noong una, plano niyang gamitin ang proposal ni Yuan Sullivan kay Snow Windsor upang mapataas ang kasikatan ng hotel. Ngunit ang takbo ng mga pangyayari ay lumihis ng todo sa inaasahan niya at mas pabor pa ito sa kanya. Isang proposal lang ay walang panamasa, laban ng siglo, ang tagisan ng mga maestro ng Western at Asian cuisine sa Royal Jazz Hotel. Grabe, jackpot talaga. Gusto na niyang personal na pasalamatan si Miss Luna Windsor. Tahimik lang ito, pero hindi pala madumo. Bigla, isang malaking grupo ng mga mamamahayag ang nagsidatingan at nagmadaling pumasok sa banquet hall. Agad silang hinarang ng mga gwardya at waiters ng hotel. Saan kayo galing? Pribadong event ito, hindi kayo pwedeng pumasok ng walang imbitasyon. Ako po ay mula sa XX Food Channel. Ako ay photographer ng XX Newspaper. Ako ay editor ng XX Magazine. Narinig naming nandito sina Ginoong Bennett at Elder Lancaster kaya pumunta kami agad. Papasukin niyo na kami, please. Hindi tumigil ang pagsusumamo ng mga mamamahayag. Nahihirapan na ang mga security at waiter. Pasensya na po, bawal talaga. Yan po ang patakaran. Pero tao lang din ang gumawa ng patakaran, pwede namang paluwagin. Oo nga, mga batikan kami sa media, hindi kami basta-bastang reporter lang. Tanungin niyo ang manager niyo, siguradong papayag yun. Sige po, sandali lang, kakausapin ko muna ang manager.
Hindi biro ang dami ng mamamahayag, at kahit pa may dagdag na seguridad, hirap na silang mapigil ang pagpilit ng mga ito. Agad tumakbo ang isang waiter upang tawagin ang manager. Ang daming reporter sa labas, sir. Gustong pumasok lahat, maganda tong publicity para sa hotel. Pero, ang problema, sobrang importanteng tao yung dalawang master chef. Hindi ko kayang magdesisyon. Dahil dito, lumapit ang manager sa may-ari ng hotel. Boss, ang daming media sa labas. Ano po ang desisyon natin? Excited ang may-ari pero hindi rin siya makapagdesisyon mag-isa, kaya lumapit siya sa mga organizer mula sa production crew. Nakuha agad ni Takeshi at ni Direktor Gozon ang ibig ipahiwatig ng may-ari. Saglit silang nag-usap ng team, at napagpasyahan nilang malaking tulong ito para sa promo ng pelikula kaya agad silang pumayag. Ngayon, ang kailangan na lang ay ang pahintulot ng dalawang pangunahing personalidad ng gabi. Kinuskos ng may-ari ang kamay at nilapitan ng dalawang master chef. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at nagtanong, medyo kabado. Mga Ginoo, ang mga mamamahayag ay dumating para sa inyo. Kung maaari po sana, papasukin sila. Nagkatitigan sina Joseph at Kai, sabay silang tumingin kay Luna. Unang nagsalita si Joseph. Nandito ako para kay Miss Luna at sa kanyang mga panauhing iginagalang. Kung sila ang mga panauhin niya, wala akong tutol. Ibig sabihin, kung hindi personal na iniimbitahan ni Luna ang mga reporter bilang mga panauhin niya, tatanggihan niya ang presensya ng mga ito. Nako, napakamot si Warren Kane, sabay tingin kay Kai. Kayo po, Elder Kai. Pareho rin ang opinyon ko kay Joseph, sagot ni Elder Kai. Kung ganun, kailangan ko na lang pong tanungin si Miss Luna. Dali-daling lumapit ang hotel owner kay Luna. Miss Luna, narinig niyo na po ang sinabi ni Ginoong Joseph at Elder Kai. Tatanggapin lamang nila ang mga mamamahayag kung sila ay mga panauhin ninyo. Marami na po silang naghihintay sa labas. Ano po ang palagay ninyo? Sandaling nag-isip si Luna, dahil masaya naman ang okasyon at maraming makikinabang dito, kung tatanggihan niya ngayon ay baka makasama pa sa reputasyon niya. Sa totoo lang, wala namang masama kung pagbibigyan ang mga mamamahayag, pero maingat niyang pinili ang mga salita. Ang banquet na ito ay para sa launch ng Land Under Heaven, hindi ito personal kong event. Dahil pumayag sina Producer Wang at Direktor, sang-ayon na rin ako. Pero Mr. Kane, pakifilter po muna ang mga reporter sa labas. Siguraduhin credible sila bago papasukin. At importante, hindi sila dapat makaapekto sa daloy ng event. Kapag nangyari iyon, kailangan silang paalisin. Naglakbay pa mula sa malayo ang dalawang master chef, ayaw nating magkaroon ng aberya. Okay ba yun? Walang butas sa paliwanag ni Luna. Napatingin si Warren sa kanya na may lihim na paghanga. Siya nga ang may pinakanais na magtagumpay ang banquet na ito, kaya agad siyang sumang-ayon. Siyempre, ako na ang bahala, sasabihan ko sila at magdadagdag pa tayo ng security. Sisiguraduhin kung hindi ito makakaapekto sa event, lalo na sa ating kagalang-galang na mga bisita. Maya-maya, pumasok na ang malaking grupo ng mga mamamahayag. Maayos naman ang kilos ng mga ito, pawang profesional at may respeto. Alam nilang kaharap nila ang dalawang pinakakilalang chef sa mundo. Matapos nilang tingnan si Luna at magpasalamat, tahimik silang pumwesto sa mga sulok at nagsimulang mag-set up ng kanilang mga kamera. At sa wakas, opisyal nang nagsimula ang laban ng Asian at Western cuisine. Nagmamadaling nagutos si Boss Warren para ihanda ang mesa nang lumapit ang isang waiter bit-bit ang listahan. Boss, ito po ang listahan ng mga sangkap na kailangan ng dalawang chef. Tinignan ni Boss Warren ang listahan at halos mahulog ang panga. Ay nako, paano ko nalimutan ang pinakamahalagang bagay? Hindi ko inasahan na magkakaroon ng ganitong sitwasyon. Hindi sapat ang mga sangkap na meron tayo sa hotel. Oo nga't may sariling dala si Mr. Joseph, pero dahil babaguhin nila ang menu, kailangan pa ng mas maraming iba't ibang sangkap. At sa totoo lang, baka huli na para ipa-deliver pa ang mga ito. Paano na ito? Halata ring kinakabahan ng manager. Habang nagsisimula ng maghanda ang dalawang chef, hindi nila alam na kulang ang sangkap ng hotel. Lalong natarante si Boss Warren. Nang mapansin ng mga bisita ang pag-aalala ng may-ari, nagsimula silang magbulungan. Anong meron? Parang namumutla si Boss. Baka kulang sila sa ingredients. Laban na to siguradong doble ang kailangan nila. At grabe ang standards ng dalawang chef na yon, hindi uobra ang pangkaraniwang sangkap. Paf, wag naman sana. Inaabangan pa naman to ng lahat. Nakakahiya kung hindi matuloy. Anong nangyayari? Tsaka ang daming mamamahayag. Hindi na natin sila pwedeng paalisin basta-basta dahil lang dito. Nakakahiya talaga kung mauwi sa wala. Mas okay na rin yan. Bulong ni Katie sa sarili, nakasimangot sa isang sulok. Pero ngayon, marunong na siyang matuto, hindi na siya nagsalita ng malakas. Habang si Snow, kunwari kalmado sa panlabas, pero sobrang tensyon na doon na sa loob. Natural lang na umaasa rin siyang hindi matuloy ang lahat sa huli. Kabanata 188. Sa kasamaang palad, hindi naging ayon sa kanilang kagustuhan ang gabing iyon. Habang balisa ang may-ari ng hotel, isang waiter mula sa labas ang nagmadaling pumasok at may ibinulong sa kanyang tainga. Hindi tiyak kung ano ang narinig ng may-ari, pero malinaw sa kanyang mukha ang pagkagulat at agad siyang lumabas. Pagkalabas niya, bumungad sa kanya ang dalawang hanay ng mga bihasang waiter na may dalang sariwang sangkap sa kanilang mga kamay. Mukhang inilipad pa ito gamit ang eroplano. Napakalaking gastos. Sino kaya ang gumawa nito? Pwede ba? Pwede bang siya nga?
Sandali lang pumasok ang ideyang iyon sa isip ng may-ari, pero agad niya iyong isinangkibi at mabilis na inutusan ang mga tauhan na ipasok ang mga sangkap. Mas mahalaga ang mga sangkap. Isa-isa, dahan-dahang ipinasok ang mga cooler box na puno ng sangkap at lahat ng tao ay nabigla sa kanilang nakita. Ang huling pag-asang meron si Snow ay tuluyang naglaho. Naupo siyang bagsak sa kanyang upuan. Buisit. Ang natitirang oras ay isa ng pagpapahirap para sa kanya. Kapag may camera o cellphone na nakafocus sa kanya, pilit siyang nagpapanatili ng composure. Dapat sana siya ang bida ngayong gabi, at sa isang banda, siya nga ang nasa spotlight ngunit bilang isang katatawanan. Ang sous-chef ni Joseph ay si Alain, at ang kay Elder Kay naman ay ang kanyang panganay na anak na si Cairo. Ang iba pang mga assistant ay galing sa kani-kanilang team ng mga elite chef. Mabilis na nagsimula ang matinding lutuan ng magkabilang panig. Habang lumilipas ang oras, unti-unting napuno ng nakakagutom na amoy ng pagkain ang buong banquet hall. Nahulog ang lahat sa bitag ng mabangong halimuyak at kaakit-akit na itsura ng mga pagkain. Lahat ay napalunok ng hindi nila namamalayan. Sa wakas, nakapaghain ang magkabilang panig ng tig-10 putahe, kabilang na ang 2 panghimagas. Para kay Elder Kai, inihanda niya ang hibiscus jelly rolls, golden shark fin soup, 5-flavored abalone, Manchu pearl meatballs, royal bird's nest, talchi vegetable, first-class ginseng, snow crab, sweet potato cake, at durian puff. Si Joseph naman ay naghanda ng Hudson Valley duck liver pate, grilled squab with mixed herbs, fresh abalone with jellyfish, sweet sauce roast pork, Jenjang vinegar crisp eel, cherry apple lobster, garlic oyster tempura, baked vegetables with mussels, plum champagne float, at Gregor cheese puff. Kapwa kakaiba ang itsura ng mga putahe at malinaw na sumasalamin sa kultura ng kani-kanilang bansa. Isang aktres ang nagla-livestream at itinapat ang camera ng kanyang cellphone sa mesa ng mga pagkain. Masayang sinabi niya sa kanyang mga tagahanga, mga fans, tingnan nyo. Kakain na ako, manood na lang kayo, hahaha. Nag-react agad ang mga fans na nanonood ng live. Grabe ka, nang lalasan ka sa gabi, at yung pinakamatinding lason pa. Ang sama mo. Naiinis ako, kaya kumakain na lang ako ng spicy strips. Ay focus mo naman si Goddess Windsor. Goddess Luna pala. Gusto ko makita kung paano kumain ng Diyosa. Sobrang cool ni Goddess Luna ngayong gabi. Hahaha, oo nga, tahimik ko siyang pinapanood, hindi ko siya guguluhin. Sa sumunod na segundo, itinapat nga ang mga kamera kay Luna, ayon sa kagustuhan ng publiko. Abala si Luna sa pagtikim ng pagkain. Para bang may kutob siyang may nakatingin o kumukuha sa kanya ng video, kaya tumingin siya pataas at magiliw ng umiti. Ay, kinuryenta ko ng ngiti ng Diyosa. Sobrang ganda niya, naiiyak ako. Kaya pala paulit-ulit si Mr. Bennett saying beautiful and honorable Miss Windsor. Kasi totoo, deserve niya talaga ang 2 adjective na yon. Si Luna ay kagandahang galing sa kaibuturan ng kanyang buto. Lilipat na ako ng fandom. Habang pinapakinggan ang mga komento ng food critics sa paligid, nagsalita si Lottie habang puno ang bibig, grabe Miss Luna, ang sarap talaga ng lahat. Hindi ko alam alin ang pipiliin. Ikaw, Miss Luna, alin ang mas masarap para sa'yo? Nakangiting sumagot si Luna habang hawak ang kanyang baba, totoo, ang hirap ikumpara ng 2 cuisine. Sa dessert at appetizer, mukhang lamang ng kaunti ang western cuisine. Ang desserts ni Mr. Bennett, bukod sa napaka-delicate, ang ganda rin ng texture. Pero sa main course, baka Asian cuisine ang bahagyang nanalo. Kagaya ng sabi ng mga food journalist, ramdam mo ang woman touch sa lutong Asyano. Minsan palang marinig ang pangalan ng putahe, alam mong may malalim na kahulugan ang bawat isa. Tumanggo si Lottie, kung ilalagay mo sa ganong perspektibo, oo nga, ang hirap talagang ikumpara. Sa gitna ng masayang at maaliwalas na kapaligiran at dulot ng masarap na pagkain, unti-unting nagtapos ang banquet. Pagkatapos ng banquet, pumunta muna si Luna sa restroom habang si Lottie ay naghihintay sa labas. Habang nagbabrowse siya sa social media, may tumawag sa kanya. Hello, ikaw ba ang assistant ni Miss Windsor? Napatingala si Lottie at nagulat nang makita ang may-ari ng hotel pala ang nagsalita. Opo, Boss Warren, may maitutulong po ba ako? Oo, may munting regalo lang ako para kay Miss Windsor. Sana tanggapin niyo ito para sa kanya kung hindi naman nakakahiya, sabay abot ng isang maliit na card. Tinignan ni Lottie ang gold-plated na card at nagtanong, ano po ito? Ipinaliwanag ni Boss Warren, ito ang platinum card ng Royal Jazz Hotel. May 3 klase kami ng card, silver, gold, at platinum. Ang platinum ang pinakamataas, bukod sa discount na hanggang 60%, mararanasan mo pa ang pinakamataas na antas ng serbisyo. May exclusive VIP suite para sa mga platinum card holders. Kaya kahit anong oras sila dumating, siguradong may kwarto para sa kanila. Nanlaki ang mata ni Lottie sa narinig, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Dahil sa karanasan niya kay Nicole Son, alam niyang dapat ay hindi siya magpahalata. Hindi lang siya ang kinakatawan niya ngayon, kundi pati si Luna. Kaya kalmado siyang sumagot, karapat-dapat lang naman na tumanggap kung talagang may na-contribute. Napangiti si Boss Warren, Miss Assistant, masyado kang mapagpakumbaba. Dahil kay Miss Windsor, napalad ang hotel naming makahost ng 2 world-class chefs gaya ni na Mr. Bennett at Elder Kai. Utang na loob ko ito. Sabay baba ng boses, pakisabi rin kay Miss Luna na iparating ang pasasalamat ko sa 2 bigating tao na kasama niya. Napakurap si Lottie, litong-lito. Anong bigating tao? Sino? Hindi na lang niya pinansin.
Kung ganoon, maraming salamat po sa inyo, Boss Warren. Nang hindi niya makuha ang inaasahang sagot mula kay Lottie, ayaw man niyang umalis, alam niyang hindi siya dapat magpilit. Tumango na lang siya at lumayo. Pero bago tuluyang umalis, muling lumingon si Boss Warren sa maliit na assistant. Lalong lumalim ang hinala niya. Puff, hindi ko pa rin nakuha ang sagot. Sila nga ba talaga ang nasa likod ng engranding eksenang ito? Ay, ewan, kahit ano paman, wala namang masama kung magpakumbaba at maging magalang. Pagkalabas ni Luna mula sa restroom, agad na sumigla si Lottie at masayang lumapit. Miss Luna, may ipapakita ako. Ano naman yan? Tanong ni Luna, medyo naguguluhan. Platinum card mula sa Royal Jazz. Binigay ni Boss Warren para sa'yo. Kabanata 189. Si Boss Warren, bakit niya binibigay ito sa atin? Dahil sa'yo, ang hotel nila ay naging bahagi ng isang napakapopular na event ngayong gabi. Sa dami ng exposure, ang laki ng natipid nila sa advertisement. Bale wala lang ang platinum card na yan kumpara doon. Napabuntong hininga si Luna, alam niyang kahit gustuhin niya, hindi niya maipapaliwanag ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Kaya tumango na lang siya, sige, ikaw na lang ang magtago niyan. Ha, ako, gulat na tanong ni Lottie. Oo naman, lahat ng future errands ko, ikaw na ang bahala. Mas madali kung nasa'yo yan. Namula ang mukha ni Lottie, kung ganun, tatanggapin ko na. Sa Pearl River Hotel. Pagdating ni Luna sa apartment, diretso siyang humiga sa kama nang hindi man lang nagbihis o nagayos. Pagod na pagod siya ngayong gabi. Pero ang mas pagod ay ang kanyang puso. Mula pa kahapon, sunod-sunod na kaguluhan ang kinaharap niya. Wala na siyang lakas para sa iba pa. Habang nakahiga at sinusubukang makatulog, biglang tumunog ang doorbell. Napailing si Luna. Ang oras na to, sino naman kaya? Pakiramdam niya ay nagkakaroon na siya ng trauma sa doorbell. Hindi niya pinansin. Nanatili siyang nakahiga, walang balak tumayo. Pero ang doorbell ay patuloy sa pagring na parang may buhay. Sa wakas, napilitan na rin siyang tumayo at binuksan ang pinto na may nakasimangot na mukha. Little Luna, buksan mo ang pinto, bilis, Little Luna. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad agad sa kanya si Lucian na halos sumigaw. Second Master, huwag kang maingay, gabi na, anong kailangan mo? Pumasok agad si Lucian nang walang paabi at tuwang-tuwa niyang sinabi. Little Luna, ang galing mo. Umikot ang mata ni Luna. Ikaw ang magaling. Naglalakad pa ikot-ikot si Lucian sa sala, mukhang balisa. Grabe, nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi ako. Pinisil ni Luna ang sentido niya, pwede ba, tumigil ka sa pag-ikot. Sabihin mo na kung anong pinagsasabi mo. Mukhang halos lumuha si Lucian, ang ibig kong sabihin. Bakit pa kasi ako pumunta sa nakakainip na business cocktail party na yon? Dahil doon, namiss ko ang pinaka-epic na event ngayong taon. Ngayon, naghahanap na lang ako ng mga live video at umiiyak habang pinapanood. Kasi, yung mga boring na party na yon ang nagbibigay sa iyo ng kita. Mas importante ba ang chismis kaysa sa kita? Iritadong tanong ni Luna. Mas mahalaga ang chismis, sagot ni Lucian. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong ikaw nga pala'y mayaman. Para sa'yo, numero lang ang pera. Kaya mas mahalaga talaga ang chika. Hawak pa ang dibdib, kunwari drama king, at nandoon pa si Mr. Bennett. At si Kay Lancaster, alam mo ba kung gaano kahirap makakain ng pagkain na galing sa dalawa? At namiss ko pa, hindi lang isa, kundi dalawa. Gusto ko na lang mamatay. Napailing si Luna, kung ganun, tumakbo ka na lang pabalik sa Royal Jazz Hotel. Baka may tira pa, pero bakit ka ba nandito sa bahay ko? Tahimik si Lucian, tinitigan niya lang si Luna nang may halong selos at panggigigil. Hindi na makatiis si Luna, fine. Ikaw na talaga ang boss ko. Alam kong hindi ka makakapunta at gusto mo talaga ang dalawang yon, kaya may tinayra akong pagkain para sa'yo. Binuksan niya ang ref at inilabas ang isang eleganteng dessert, ito lang ang nadala ko. Sweet potato cake lang ang naiuwi ko. Biglang lumipad si Lucian, oh, sister-in-law, mahal kong sister-in-law. Isa pang kalokohan mo, babawiin ko yan. Pagbabante ni Luna. Agad niyang inilayo ang dessert sa kanya, hindi to kalokohan. Habang walang pakundangang kumakain gamit ang kamay, nagsalita siya, Little Luna. Turuan mo ako gumawa nito, para makakain ako lagi. Hindi naman mahirap gawin ito. Marunong ako, pero wag mong i-compare sa gawa ni Elder Kai. Huwag kang umasa ng sobra, sagot ni Luna. Umiling si Lucian habang umunguya, grabe naman ang kapatid ko. Anong kinalaman ng kapatid mo? Tiningnan siya ni Lucian, hindi ko alam kung sino ang naging bite kay Joseph, pero si Kai, nakita ko mismo ang kapatid kong si Lucas na umalis sa party para personal na tawagan siya. Ilang beses ko nang nakiusap dati, pero ni minsan, hindi niya ako pinagbigyan. Hindi makapagsalita si Luna. Si Kay Lancaster, inimbite ni Lucas. May kutob na siya dati, pero hindi niya akalaing totoo pala. Ibig sabihin, pati ang emergency sourcing ng ingredients, siya rin ang nagplano. Ganito kapino ang galaw, tunay ngang siya ang Great Demon King. Masayang pinanood ni Lucian ang gulat sa mukha ni Luna. Siyempre, may gusto pa siyang itanong. Matapos kainin ang dessert, tumayo siya sa harap ni Luna na parang batang nagtatanong. Lit Luna, curious lang ako, kung si Mr. Kai ay inimbite ng kapatid ko, sino naman ang naging bite kay Joseph? Napairap si Luna, Second Master, kung magiging chismoso ka pa rin ng ganyan, walang magmamahal sa'yo. Hindi ko naman inaasahan, sagot ni Lucian, parang wala lang.
Sige na, sabihin mo na. Promise, hindi ko sasabihin kahit kanino. Pilit pa rin ni Lucian. Umikot muli ang mata ni Luna. Sino namang maniniwala sa'yo? Habang binubulabog siya ni Lucian, biglang tumunog ang cellphone niya ng dalawang sunod. Pagtingin niya sa screen, dalawang bagong mensahe. KD, kumusta ang hapunan? Lucas, kumusta ang hapunan? Nanlaki ang mata ni Luna. Ano tong pagkakataon na to? Parehong oras pa ng padala. Bago pa siya makariyak, muli na namang tumunog. KD, alin ang pinakamasarap? Required question ito. Lucas, alin ang pinakagusto mo? Sabay na naman. Wala na bang teamwork ang dalawang ito? Napansin ni Lucian ang kakaibang reaksyon ni Luna. Little Luna, sino yung ka-text mo sa oras na to? Ah, wala yon. Mabilis na tinagaw ni Luna ang phone niya. Buti na lang hindi niya nakita. Muntik na. Para maiwasan ang kaguluhan, naisip niyang palitan ang pangalan ng mga kontak sa phone niya. Si KD bilang Labanos. Si Lucas bilang Repolyo. Kabanata 100 at 70. Matalas ang mga mata ni Lucian. Kapag napapasabak siya sa tsismisan, para siyang isang adyo ang nakakakita ng lahat. Sa totoo lang, nabasa na niya agad ang laman ng mga mensahe at hinawakan pa ang kanyang baba habang nag-iisip. KD. Gaya ng inaasahan, siya nga. Sup, ayos, tagumpay ang misyon ngayong gabi. Siyempre, pwede naman sanang naging mas maganda pa ang execution. Muling nagsimula sa pagtatanong si Lucian, Little Luna, alin sa mga putahe ng dalawang master chef ang mas nagustuhan mo? Malapit nang bumigay si Luna sa pagkainis. Pangatlong ulit na niyang tinanong sa parehong tanong sa loob ng maikling panahon. Huwag niyo na akong tinatanong ng mga ganyang patibong na tanong, please. Hindi ito simpleng tanong, isa itong walang katapusang bitag. Matatalim ang tingin ni Luna habang sinagot si Lucian, tumigil ka na. Huwag ka nang magtanong, gabi na, busog ka na, nakuha mo na ang chismis mo, umuwi ka na. Kung hindi, irereklamo talaga kita sa kapatid mo na ginagambala mo pa ako sa kalagitnaan ng gabi. Agad umatras si Lucian na parang natakot. Grabe ka naman, Little Luna. Nagbago ka na. Ngayon, aalis ka ba o tatawagan ko na siya ngayon na? Banta ni Luna habang itinaas ang kanyang cellphone. Namumuo ang luha sa mga mata ni Lucian pero para sa sariling kaligtasan, mabilis siyang tumakbo paalis. Nang makitang nakaalis na rin si Lucian, saka lang nakahinga ng maluwag si Luna. Inaantok pa siya kanina, pero dahil sa pagdalaw ni Lucian at sa ilang mensaheng natanggap niya, mukhang hindi na siya makakatulog ngayong gabi. Pero hindi lang si Luna ang hindi makakatulog ngayong gabi. Sa Platinum Palace, binuksan ni Lucian ang pinto ng study room at hingal na samandal sa may pinto. Bro, nandito na ako, buong buhay ko ang isinugol para lang makakuha ng impormasyon. Itinaas ni Lucas ang tingin mula sa mga dokumentong binabasa, at bahagyang tumaas ang kilay nang makita ang bakas ng dessert sa mukha ni Lucian. Agad pinunasan ni Lucian ang mukha gamit ang manggas niya. Kay sister-in-law yun. Sobrang bait niya, dinalhan pa ako ng kahon ng dessert. Ayaw ko naman talagang kainin, kaso mapilit siya eh. Deadpan lang ang reaksyon ni Lucas. Hihihi, bro, may dala akong sobrang importanteng impormasyon. Gusto mong malaman? Ngumiti si Lucian ng tuso, kung iimbitahan mo si Elder Kay para ipagluto ako, sasabihin ko agad. Hindi siya pinansin ni Lucas at ipinagpatuloy lang ang trabaho. Ha, bro, hindi ka ba talaga interesado? Sigurado ka, sige, hindi ko nasasabihin. 1 segundo, 2, 3. Sige na nga, dahil magkapatid tayo, sasabihin ko na, hindi na talaga siya nakapagpigil kahit 3 segundo lang. Agad nagsalita si Lucian, bro, yung taong nagsulat ng nakakahiya pero nakakakilig na love letter, nagplano ng surprise para kay Little Luna, at nag-imbite pa kay Joseph Bennett, ay walang iba kundi si Alphabet Coward Guy, si KD. At bro, nagpadala ka ng message kay Little Luna kanina, di ba? Nagpadala rin siya, at pareho pa kayo ng nilalaman. Grabe, talagang pareho ang tibok ng puso niyong dalawa. Tumawa si Lucian at nagbulong, mukhang gumagalaw na talaga yung tao. Ngayon chef ang pinadala niya, baka sa susunod, bumuhay pa siya ng patay. Bro, mukhang hindi magiging madali ang future love life mo. Pero habang sinasabi ito, bigla siyang ngumiti ng tuso, pero meron kang dalawang bagay na agad-agad na kayang talunin siya. Una, mas malapit ka kay Luna. Hindi basta-basta makakauwi sa bansa ang lalaking yun. Pangalawa, syempre pa, si Little Treasure. Top. Pinukpok ni Lucas ang armrest gamit ang kamao niya. Kamusta na ang enrollment ni Little Treasure? Ako na ang bahala doon, bro. Anytime pwede na siyang pumasok. Sa Windsor Family Villa. Ayun na si Snow. Anak, masaya ka ba ngayong gabi? Kwento mo kay Mommy. Tanong ni Ingrid, halatang sabik. Alam niyang magpo-propose si Yuan ngayong gabi at talagang hinintay niyang umuwi si Snow. Nang makita ni Ingrid ang mukha ng anak na walang kagalak-galak, napilitang ngumiti si Snow at mahina ang boses na nagsabi, Mommy, sa ibang araw na lang ako magkukwento. Pagod lang ako, magpapahinga muna ako. Ha, pagod. Napatingin si Ingrid sa asawa habang nakakunot ang noo. Bakit parang iba ang aura ni Snow? Ibinaba ni Maximo ang binabasa niyang dyaryo, halatang may kutob na rin. Tinawag niya ang maid na naka-assign kay Snow. Master, ako po ba ang tinatawag ninyo? Dory, alamin mo nga kung anong nangyari ngayong gabi. Bakit pag-uwi ni Snow, nagkulong na agad sa kwarto? Sumabat si Ingrid, oo nga, at parang may dinadamdam siya. E di ba nag-propose na si Yuan? Dapat nga masayang-masaya siya, o baka naman nahihiya lang.
Doon na mabilis na sumagot ang maid, Master. Madam, hindi po yun. Inapi po si Miss Snow ngayong gabi. Agad dumilim ang mukha ni Maximo. Ano, inapi, sino ang may lakas ng loob na apihin ang anak ko? Si Yuan ba? Umiling ang maid. Hindi po, Master. Mahal na mahal po niyang Master Sullivan si Miss Snow. E kung ganun, ano ang nangyari? Ikwento mo ng malinaw. Singit ni Ingrid, halatang nag-aalala. Master, Madam, masyado pong komplikado ang nangyari. Hindi ko po kayang ikwento ng buo. Mas mabuting kayo na lang po ang manood mismo, sagot ng maid sabay labas ng cellphone at pinindot ang isang video broadcast. Nagkatinginan si Maximo at Ingrid, sabay-sabay nilang pinanood ang video. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nagbago ang ekspresyon nila, pulala ng pulala. Galit na sabi ng maid, Master, Madam, kita niyo naman po. Dapat po sana proposal night niyang Master Yuan para kay Miss Snow. Pinaghandaan pa nila ng matagal. Pero si Luna, lagi na lang sinisira ang lahat. Buti na lang talaga at napakabait ni Miss Snow, tiniis niya ang lahat. Pero pag-uwi, hindi na talaga niya kinaya. Napakasakit po para sa kanya. Dapat sana isa yun sa pinakamaligaya niyang gabi, pero sinira pa. At ang masaklap, pinagtawanan pa siya ng mga tao roon at nag-viral pa sa internet. Doon ko nga po nakita. Ang totoo, ang video ay galing sa internet at na-edit. Inalis ang mga parte kung saan si Katie ang laging nang-aaway kay Luna. Habang nagsasalita pa si Dory, isang malamig na boses ang pumihil sa kanya mula sa likod. Dory, sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot para magkalat ng walang base ang kwento rito? Agad nakuha ni Dory ang pahiwatig ni Snow at agad na nagpanggap na kawawang kawani. Miss Snow, pasensya na po. Sinasabi ko lang naman po ang totoo, naiinis lang po talaga ako kay Luna para sa inyo.